Baligtad na ang takbo ng mga pangyayari sa Russia. Hindi lang ito simpleng problema sa politika, ramdam na ng ordinaryong mamamayan ang bigat ng nangyayari. Sa loob ng bansa, lalong lumalalim ang bitak sa lipunan. Dati, ang masamang balita ay galing lang sa frontline ng digmaan. Pero ngayon, ang tunay na turning point ay ito. Ang gastos ng digmaan ay direkta ng tumatama sa bulsa, kapagkainan at kinabukasan ng bawat Russian. Mahal ang bilihin. May fuel crisis, mahahabang pila sa gas, at unti-unting bumibigay na ang public services. Sa matagal na panahon tiniis ito ng mga tao. Tahimik lang sila. Pero habang nauubos ang pasensya ng lipunan, unti-unting napapalitan ang katahimikan ng malalakas na boses ng galit at tanong. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa malalaking lungsod gaya ng Moscow at St. Petersburg, napakaraming city council members ang hayagang nananawagan na bumaba na sa pwesto ang leader ng Russia. Mas naging mabigat ang dating nito nang marinig ang parehong panawagan sa loob mismo ng Regional Duma ng Samara. Doon, isang miyembro ng Russian Democratic Party ang tumayo at nagsalita. Ayon kay Grigory Yerb, itigil na ang digmaan. Imposibleng mananalo pa tayo. Nagulat ang buong bulwagan. Sa isang salita lang iyon, parang kidlat ang tama ng salita. Malinaw ang punto dito. Ayon sa kanya, sa mismong direksyon ng operasyon ng Russia, hindi na talaga posible ang tagumpay. At dahil sa mga sinabi niya, ay agad pinutol ang kanyang mikropono. Tinanggal siya sa pagsasalita at kalaunan, inaresto siya sa kasong pagdiskredit sa Russian Army. Pero kahit mabilis ang censorship, may isang bagay na hindi na nila napigilan. Nakalusot na ang mensahe at nadinig na ito ng mga tao. Sa kabila pa nito, sa loob ng mahabang panahon parang makina ang takbo ng Russia. Ang military at diplomatic leadership nila ay parang mga gear na sabay-sabay umiikot, automatikong inaaprubahan agad ang bawat desisyon ni Vladimir Putin. Pero ngayon ang mga gear na yon ay nagsisimula ng masira. Hindi humihinto si Putin sa agresyon, hindi dahil wala siyang nakikitang problema, kundi dahil ayaw niyang maalala siya ng mga tao bilang isang pangulong natalo sa digmaan. At sa harap ng ganitong sitwasyon, kahit ang mga pinakamatitibay na loyalist ay hindi na rin nananahimik. May mga salitang binitawan na mas mabigat pa kaysa sa sigaw ng oposisyon. Ayon kay Vladimir Cherin, isang dating army commander at isa sa pinakabeteranong military figure ng Russia, hindi handa ang Russia sa digmaang ito. Nakatanggap tayo ng isang seryoso at masakit na aral. Dagdag pa niya, kung magbibigay ako ng assessment, ito ay hindi pasado para sa intelligence community ng Russia. Hindi ito paninira, isa itong pag-amin. Isa itong diretsahang pagbasag sa ilusyon na kontrolado ng Russia ang lahat. At ngayon malinaw na ang krisis sa Russia ay hindi na lang nangyayari sa labas ng bansa. Ito ay nasa loob na mismo ng sistema. May lumabas ding mga salita sa liderato ng bansa at sinabi nila ang isa pang malaking pagkakamali. May paulit-ulit silang sinasabi noon na 70% daw ng mga tao sa Ukraine ay kakampi nila at 30% lang ang kalaban. Pero nang lumipas ang panahon, lumabas ang totoong larawan. Baliktad pala. 30% lang ang pabor sa kanila at 70% ang tutol. Isa itong malinaw na patunay na mali ang naging akala ng pamahalaan. At meron pang mas malalim na problema. May nangyaring kakaiba pa. May matapang at simbolikong kilos ang naganap. At nanggaling mismo ito sa Smolninsko District Council sa St. Petersburg. May mga tao na hindi lang sila nanawagan ng pagbibitiw. Nilabag o nilampasan din nila ang pinakabawal sa Russia. Ang mga council members ay naghain ng opisyal na petisyon sa State Duma, ang parliament ng Russia. Ang laman ng petisyon, tanggalin sa pwesto si Vladimir Putin at kasuhan ng pagtataksil sa bansa dahil sa digmaan sa Ukraine. Para sa kanila, alam nilang halos katumbas ito ng political suicide. Ang tawaging pagtataksil ang digmaang tinawag ni Putin na Special Military Operation at ipinresenta bilang sagradong tungkulin sa bayan ay direktang paghamon sa buong propaganda at kapangyarihan ng Estado. Pero hindi pa dalos-dalos ang ginawa nila. Maingat nilang binuo ang kanilang argumento gamit mismo ang konstitusyon at mga batas ng Russia. Sa kanilang petisyon, inilatag nila ang 4 key points kung paano raw sinira ng digmaan ng bansa. Una, nasira ang hukbo. Ikalawa, lumalala ang problema sa populasyon. Maraming namamatay at umaalis. Ikatlo, bumabagsak ang ekonomiya. At ikaapat, talo ang Russia sa estratehiya.
kahit patuloy ang laban. Hindi naman nila inasahang uusigin talaga si Putin o didinggin ng State Duma ang kaso. Iba ang tunay nilang layunin, magpasindi ng apoy, at nagtagumpay sila. Ang mga panawagang ito ay hindi na lang naririnig sa mga liberal na lungsod. Kumakalat na rin ito sa mga rehiyon na pinakamalaking nagsakripisyo sa digmaan at pinakaapektado sa kahirapan. Dahil sa ngayon ang pamumuhay sa Russia ay hindi na normal na buhay. Ito ay laban para mabuhay. Ayon sa mga pag-aaral ng independent polling companies at ng mga respetadong institusyon tulad ng Journal of Democracy, malinaw ang pagbabago ng isip ng publiko. 57% ng mga tao ang nagsasabing gusto na nila ng peace talks. Samantalang 35% na lang ang gustong ipagpatuloy ang digmaan. Ibig sabihin dumarami ang naniniwalang walang kapayapaan hanggat si Putin ang nasa kapangyarihan. Isa pa ang malinaw sa resulta, para sa marami, kailangan na niyang umalis sa pwesto. Sa araw-araw na buhay, ramdam na ramdam ito ng mga tao. Mga basic na produkto tulad ng oil, milk at pasta, sobrang mahal na o kaya ay wala na sa shelves ng supermarket. Maraming gamot ang mahirap nang hanapin sa mga butika. Pero ang pinakamatinding problema ngayon ay ang kakulangan sa fuel. At dito lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Ang digmaan ay hindi na lang nasa labas ng bansa, nasa kusina, butika at gas station na ito ng bawat Russian. Ganun pa man, hindi na lang pagmamaneho ng sasakyan ang problema ngayon sa Russia. Pati pagpapainit ng bahay, public transportation at kahit pagpapapasok ng mga bata sa paaralan, nagiging halos imposible na. Ang pagmamaneho ay hindi na luho. Sa totoo lang halos hindi na ito magawa. At sa kabilang panig ng problemang ito ay ang mga babushka, ang mga lola ng Russia. Milyon-milyong matatandang Russia na buong buhay ay nagtrabaho para sa estado, nagtiis ng hirap at naniwala sa gobyerno. Ngayon pakiramdam nila ay iniwan na sila. Nagsimula ang pagkawasak ng tiwala noong 2018 nang baguhin ang pension system. Itinaas ang retirement age sa 65 para sa mga lalaki at 60 para sa mga babae. Para sa henerasyong ito malinaw ang mensahe. Nagbago ang pangako ng estado. At dahil sa digmaan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Para punan ng budget deficit ng 2025, kumuha ang Kremlin ng 4.8 billion euros mula sa Social Assistance Fund, pera na para sana sa tulong ng mamamayan at direktang inilipat ito sa gastos sa digmaan. Ibig sabihin nito, kinuha ang ipon at seguridad ng milyon-milyong pensioners. Bumaba ang tunay na halaga ng pensyon ng mahigit 15%. Mas masaklap pa, may mga ulat na inaabot ng ilang linggo ang delay ng pensyon sa malalayong lugar. Ang mga matatandang sana ay may regular na kita, ay biglang naharap sa panganib ng gutom at matinding kahirapan. Pero hindi lang ito ang kinuha sa kanila. Habang nauubos ang pera ng gobyerno at araw-araw tumataas ang gastos sa digmaan, tinarget na rin ng estado ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Bawat bili, bawat pagkain sa mesa. Ito ang pinakamatindi at pinakawalang awang pagtataksil. Bilang bahagi ng bagong 3-year budget plan, opisyal na iminungkahi ng Ministry of Finance ng Russia ang pagtaas ng value-added tax mula 20% papuntang 22%. Mukha itong simpleng pagbabago sa buwis. Pero sa totoo lang ibig sabihin nito ay ipinapasa ang bigat ng digmaan sa balikat ng lahat ng 140 million Russian citizens. Kasabay nito, isang retiradong Colonel General ang isa-isang inilantad ang malalalim na problema sa military strategy ng Russia. Ayon kay Vladimir Cherkin, hindi handa ang Russia sa digmaang ito at dagdag pa niya, katulad ito ng mga digmaan sa mga nakaraang siglo. Sa sentro ng kanyang puna ay ang kabiguan ng intelligence services, lalo na ang FSB. Ayon kay Cherkin, biktima ang hukbo ng tinatawag niyang Tbilisi Syndrome. Dahil sa madaling panalo sa Georgia noong 2008, naniwala silang 3 araw lang ay kaya na nilang sakupin ang Ukraine. Ang mga pahayag ni Yerv at Cherkin ay nagtuturo sa isang mas malalim na katotohanan na matagal nang sinasabi ng isang respetadong figure ng Russian military. Ayon kay Leonid Ivashov, isang retiradong general, talo na ang Russia sa digmaan bago pa man ito magsimula. Natalo ito sa loob mismo ng sistema bago pa pumutok ang unang bala. Ang resulta ngayon ay malinaw. Mahigit 1.2 million soldiers ang nawala, 10,000 armored vehicles at tanks ang nasira, may mga lungsod na nasakop at mahigit 40 refineries ang hindi na gumagana, at isang Russia na isolated sa mundo, na may ekonomiyang halos hindi na makahinga. Sa kabila pa nito,
Bago pa man magsimula ang digmaan, may mga taong nakakita na ng totoong kalagayan ng hukbo ng Russia. Isa na rito si Leonid Ivashov, isang retiradong general. Ayon sa kanya, malinaw na hindi handa ang bansa sa digmaan. Kaya nanawagan na siya noon pa man na bumaba sa pwesto si Vladimir Putin. Hindi lang siya ang nagsalita. Sa mga lungsod tulad ng Moscow, St. Petersburg at Samara, maraming city council members ang umabot din sa parehong konklusyon at hiniling ang pagbibitiw ng leader ng Russia. Pero sa halip na pakinggan ng mga babalang ito, iginigiit ni Putin na maayos daw ang takbo ng digmaan. Ang katotohanan sa lupa ay kabaligtaran. Sa mga nakaraang linggo, biglang tumaas ang bilang ng namamatay na sundalong Russian dahil sa high-tech FPV drones at mas advanced na bala na ginagamit ng Ukraine. Ang frontline ay naging parang patibong ng kamatayan para sa mga sundalo ng Russia. Ayon sa pagtataya ng European Intelligence, mas marami ang namamatay bawat buwan kaysa sa kayang palitan ng hukbo. Ito ay hindi na lang problema ng digmaan. Ito ay parang unti-unting pagpatay sa sariling populasyon. Ayaw ng Kremlin na magdeklara ng sapilitang general mobilization. Bakit? Dahil takot si Putin sa gulo, takot sa panik ng publiko, at takot sa posibleng pag-aalsa. Sa halip, pinupunan nila ang kakulangan sa sundalo gamit ang contract soldiers mula sa mahihirap na rehiyon at mga mercenary na tinatawag na volunteers. Pero hindi na gumagana ang ganitong diskarte. Sa mga lugar tulad ng Samara, maraming anak ang hindi na nakakauwi. Bawat bagong libingan ay tahimik na patunay na tama ang sinabi ni Yerb. May babala na rin mula sa mundo ng negosyo. Ayon kay Alexander Shokin, Pangulo ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, ang pagtaas ng VAT ang pinakamasakit na buwis para sa negosyo at sa karaniwang tao. Samantala, hayagang sinabi ni Medvedev na ang budget ng 2026 ay isang wartime budget. Isa itong malinaw na pag-amin. Ibig sabihin nito, ang bawat dagdag na ruble na kinokolekta mula sa tao ay hindi mapupunta sa ospital, paaralan o pag-aayos ng sirang heating pipes. Sa halip mapupunta ito sa mas maraming missiles, tanks at bala sa frontline. Wala nang ibang paraan ng estado para takpan ng malaking butas sa pension system at budget, kundi magpataw pa ng mas maraming buwis na lalo lang nagpapabigat sa buhay ng mamamayan. At hindi rin magaan ang buhay ng kabataan sa Russia. Ang mga kabataang ito, ang kinabukasan ng bansa, ay hindi nakikita ang digmaang ito bilang kanila. Ayon sa mga survey, 81% ng kabataan ang mariing tutol sa panibagong mobilization. At hindi lang ito salita. Matapos ang unang mobilization noong 2022, mahigit 700,000 kabataang Russian ang tumakas palabas ng bansa at naghahanap ng kanlungan sa mga karatig estado. Pero hindi pa rin sapat iyon para sa digmaan. Dahil sa walang kabusugang pangangailangan ng labanan, humanap ang Kremlin ng mas lihim at mas marahas na paraan para makakuha ng bagong sundalo. Dahil ang opisyal na anunsyo ng mobilization ay maaaring magdulot ng malawakang protesta, isinagawa ang isang tagong second wave ng mobilization. Ito ay parang panghuhuli ng tao na tinatakpan ng salitang volunteering, pero sa totoo lang ay panlilin lang at pamimilit. Mga preso, may utang at mahihirap na kabataan ang pinapapirma ng kontrata kapalit ng pangakong mataas na sweldo at kalayaan. Layunin nito na punan ang matinding pagkalugi sa frontline. Pero kapalit nito, bumababa ang kalidad ng hukbo at mas masaklap pa, tuluyang nasisira ang tiwala ng kabataan sa estado. At kapag nawala ang tiwala ng kabataan, nawawala rin ang kinabukasan ng isang bansa. Ngayon naman sa mismong battlefield, umabot na sa nakakatakot na level ang dami ng nasasawi sa panig ng Russia. Ayon sa iba't ibang pagtataya, mahigit 1 million na Russian soldiers ang patay at sugatan. Ito pa lang ay isa ng malaking military disaster. At kahit magpadala pa ng bagong sundalo ang gobyerno sa pamamagitan ng lihim na mobilization, hindi na nito kayang palitan ng nawalang lakas ng hukbo. Bakit? Dahil ang mga bagong sundalo ay kulang sa training, gamit ang luma at sirang kagamitan, at higit sa lahat wasak na ang moral. Marami sa kanila ang hindi alam kung bakit sila lumalaban. Habang nangyayari ito, nadudurog din ang tiwala ng mga pamilya. Sa loob ng maraming taon, ang mga ina ng sundalo ang isa sa pinakamalakas na suporta ng rehimen. Naniniwala sila na si Putin ang leader na nagdala ng kaayusan at katahimikan. Pero ngayon hindi na umuuwi ang kanilang mga anak mula sa front. Hindi rin dumarating ang kanilang pensyon. At ang naririnig lang nila mula sa estado ay kasinungalingan. Ayon sa dokumentasyon ng Medusa, isang larawan ang naging simbolo ng lahat ng ito.
Isang ina ng sundalo ang dinakip ng 11 police officers dahil lang hawak niya ang isang banner na may simpleng impormasyon. Ang petsa ng mobilization ng kanyang anak, isang tahimik na ina, isang simpleng karatula. Pero tinrato siya na parang kriminal. Mula noon, hindi na ang mga ina ang haligi ng kapangyarihan ni Putin. Sila na ngayon ang pinakamalalakas na boses ng tahimik na pag-aalsa laban sa kanya. Ang pagtataksil na ito sa matatanda, sa kabataan at sa mga pamilya ay lumilikha ng mas mapanganib na sitwasyon sa buong Russia. Ang mga protesta ngayon ay hindi na lang tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa hindi nababayarang pensyon, sirang heating systems, kakulangan sa gamot at mga batang hindi na bumalik mula sa digmaan. Sa mga maliit at medium-sized na lungsod sa labas ng Moscow at St. Petersburg, ang ganitong mga protesta tungkol sa tinapay at tubig ay mas delikado para sa rehimen kaysa sa mga political rally dahil kapag ang tao ay gutom at nilalamig, hindi na ideolohiya ang iniisip, buhay na ang usapan. Unti-unti, naapektuhan na rin ang mismong pundasyon ng Russia. Parami ang mga rehiyon na ayaw nang sumunod sa utos ng central government. Ang mga governor at mayor ay naiipit sa pagitan ng utos ng Moscow at galit ng sariling mamamayan. Habang patuloy na tumataas ang gastos ng digmaan, ang mga bagong buwis na ipinapataw ng Kremlin para takpan ang butas sa pension system ay lalo lang nagpapabigat sa buhay ng mga tao. Dahil dito mas dumarami at mas lumalawak ang mga protesta. Kasabay nito may isa pang panganib, panibagong alon ng pag-alis ng mga tao sa bansa. Libo-libo ang ngayon ay naghahanap ng paraan para makaalis. Ang iba ay hindi nakatakas noong unang mobilization. Ang iba naman ay naniwalang wala ng susunod na wave. Ngayon sa gitna ng bigat ng ekonomiya at lipunan, umaalis na rin sila. Ibig sabihin nito, hindi lang sundalo ang nawawala sa Russia. Nawawala rin ang future workers, mga profesional at mismong lakas ng populasyon. Kaya ang tanong ngayon ay malinaw. Kapag nagsimula na ang pagdurugo, kaya pa bang pigilan ito ni Vladimir Putin? May kakayahan pa ba siyang patahimikin ng galit ng mamamayan at ang bulungan ng elite? O hinihila na ang Russia papunta sa isa sa pinakamadilim at magulong bahagi ng sarili nitong kasaysayan? Sa loob ng 25 years sa kapangyarihan, sanay na si Putin sa pagharap sa krisis. Meron siyang tatlong pangunahing sandata na palagi niyang ginagamit: lakas, propaganda, at panunuhol. Ang una at pinakanatural niyang reaksyon ay mas mahigpit na kamay at mas matinding takot. Sa kabila pa nito, ang pinakamalamang at halatang mangyayari ngayon ay ito: maglulunsad ang rehimen ng mas malawak at mas mabagsik na represyon sa buong Russia para pigilan ang pagkalat ng pag-aalsa sa iba't ibang rehiyon. Posibleng magpatupad ng mga bagong batas na mas malupit pa. Palalawakin pa ang kapangyarihan ng FSB at Rosgvardia para durugin agad ang anumang protesta o grupo ng oposisyon bago pa man ito lumaki. Isa ang mensahe ng Estado: mag-ingat ka, ikaw na ang susunod. Pero hindi lang sa frontline may apoy. Nasusunog na rin ang loob ng Russia mismo. May mga refinery at military facilities na tinatamaan. Paulit-ulit ang brownout at water interruption. Ang mga tao ay hirap na hirap makaraos sa matinding winter. Umabot na sa punto na hindi na kaya ng municipal services ang sitwasyon. Pati snow removal ay bagsak na. Tingnan ang mga eksenang ito. Mga ordinaryong tao, nagtutulungan itinutulak ng hubad na kamay ang mabibigat na truck para lang makaalis sa kapal ng niebe. Samantalang sa kabila ng lahat ng ito, parang hiwalay sa realidad ang Moscow. Makikita ito sa mga pahayag ng pinakamataas na opisyal ng rehimen. Si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, ay tila nabubuhay pa rin sa multo ng World War II. Para sa kanya, ang kasalukuyang digmaan ay pagpapatuloy daw ng Great Patriotic War. Sabi niya, ipinagtatanggol namin ang aming bansa at ang aming mga mahal sa buhay. Sa mundo ni Medvedev, wala raw talagang Ukraine bilang isang bansa. Para sa kanya, unfinished business lang ito mula 1945. May mas grabe pa. Isang Russian propagandist na si Dmitry R.H. ang nagsabing, para sa amin iisa lang ang ibig sabihin ng tagumpay, ang bandila ng Russia sa Berlin. Ayon sa kanya, nasa digmaan daw ang Russia laban sa NATO at ang tanging opsyon ng Europe ay sumuko. Dagdag pa niya, kami ang magpapasya kung magmamartsa kami papuntang Berlin o lilipad doon. Isang tahasang nuclear threat. Hindi na ito analysis, isa na itong sakit sa pag-iisip. Isang hukbo na hindi makausad ng 10 kilometers sa frontline pero nangangarap na sakupin ng Berlin.
Ito ang malinaw na patunay na tuluyang iniwan ng mga decision makers sa Moscow ang lohika. Saan nanggagaling ang ganitong kumpiyansa? Dito pumapasok ang pinakamalalang sakit ng Russian military bureaucracy, ang sining ng pagsisinungaling. Ang pinakaklarong halimbawa nito ay ang pahayag ng Russian Chief of General Staff na si Valery Gerasimov sa harap ng kamera. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kontrolado na raw ng Russia ang Kupiansk at nagpapatuloy na raw ang clean-up operations. Ipinakita ito sa state television bilang isang malaking tagumpay. Pero ang katotohanan ay hindi marunong magtago. Nang ilabas ng mga independent observers ang mga mapa mula sa Blackbird at sa Institute for the Study of War, pumutok na parang bula ang kasinungalingan. Sa totoong sitwasyon, ang mga sundalong Russian ay mahigit 10 kilometers pa ang layo mula sa Kupiansk. Hindi lang iyon, napapalibutan ng bayan ng Ukrainian fortifications at wala kahit isang Russian soldier ang nakapasok doon. Masyadong halata ang kasinungalingan na kahit mga pro-Russian Telegram channels ay hindi na ito kinaya. Ang channel na Two Majors ay tahasang nangutya, sabing, pagkatapos ng magandang presentation na ito, tahimik na lang tayong magyoyosi. Isang military vlogger naman na si Vladimir Romanov ang tumawag dito ng color rendering. Ibig sabihin nito, pinipinturahan ang mapa ayon sa gusto at gumagawa ng peking tagumpay para ipakita sa mga nakatataas. Ang ganitong kultura ng kasinungalingan ay paralisado na ang buong chain of command ng Russian Army. Ang mga ulat na umaabot kay Putin ay hindi ang tunay na nangyayari sa lupa, kundi kung ano lang ang gusto niyang marinig. Ito ang dahilan kung bakit nangangarap si Medvedev at RH ng Berlin. Dahil sa papel, panalo raw ang hukbo. Pero habang nagsisinungaling ang mga general, ayon sa mga analyst, ang mga sundalo sa frontline ay patuloy na namamatay, tahimik, mag-isa at walang saysay. Kapag tiningnan natin ang mas malaking larawan, isang malinaw na bagay ang makikita. Nahuhulog ang isang estado sa sarili nitong ilusyon. Ang Russia ay pumasok na sa isang bagong yugto ng pagkawasak, isang proseso na maaari nating tawaging presyo ng kasinungalingan. Ang mga pangarap ng ilang opisyal tulad ni Medvedev at Dmitry Ruda na nagsasabing makakarating kami sa Berlin muli ay hindi na simpleng propaganda. Ito na ang pinakamapanganib na bahagi ng ilusyon. Sa mahabang panahon ng kasunduan ni Putin sa lipunan ay simple lang, katahimikan at pagsunod kapalit ng stability. Pero ngayon wala na ang stability. Ang natitira ay kaguluhan, takot at ang posibilidad ng pag-aalsa mula sa loob mismo ng bansa. Kaya ngayon ang tanong ay hindi na lang tungkol sa digmaan sa labas. Ang tanong ay kung hanggang saan pa dadalhin ng kasinungalingan ang Russia at kung kailan tuluyang babagsak ang ilusyon na matagal nang pinanghahawakan. Sa bawat digmaan may dalawang labanan. Isa ang labanan sa harap ng baril at bala at ang isa pa ay ang labanan sa isip ng mga tao. Sa Russia ngayon malinaw na talo na ang katotohanan sa loob ng bansa. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na sinabihan ng mga mamamayan na maayos ang lahat, na kontrolado ang sitwasyon, na malakas ang hukbo, na panalo ang bansa. Pero habang sinasabi ito sa TV, iba ang nakikita ng tao sa totoong buhay. Nakikita nila ang mahal na bilihin, nakikita nila ang nawawalang pensyon, nakikita nila ang sirang heating sa gitna ng winter. At higit sa lahat nakikita nila ang mga kabaong na dumarating sa kanilang mga baryo. Dito nagsisimula mabasag ang ilusyon. Kapag ang sinasabi ng gobyerno ay hindi natugma sa nararanasan ng tao, unti-unting nawawala ang takot. At kapag nawala ang takot, nawawala rin ang kontrol. Ang problema sa kasinungalingan ay ganito. Sa simula, madali itong paniwalaan. Pero habang tumatagal, kailangan mo itong dagdagan, palakihin at ipagtanggol. At dito nagkakaproblema ang estado. Kailangan nilang sabihing panalo kahit malinaw na talo. Kailangan nilang magpakitang matatag kahit nanginginig na ang sistema. Kailangan nilang magbanta kahit wala nang sapat na lakas para tuparin ang mga banta. Ito ang tinatawag na bisyo ng kasinungalingan. Kapag pumasok na rito ang isang bansa, wala na itong madaling labasan. Dahil kung aamin sila ng totoo, babagsak ang tiwala. Pero kung ipagpapatuloy ang pagsisinungaling, babagsak ang buong sistema. Ngayon makikita na natin ang mga senyales ng pagkaputol. Ang mga rehiyon ay nagdadalawang isip na sumunod. Ang mga lokal na opisyal ay natatakot na sa galit ng mamamayan. Ang mga ina ay hindi na naniniwala. Ang mga kabataan ay umaalis. At ang mga sundalo ay lumalaban ng walang malinaw na dahilan. Ito ang pinakamapanganib na yugto para sa kahit anong pamahalaan.
Hindi dahil may malaking protesta sa kabisera, kundi dahil unti-unting nawawala ang paniniwala ng mga tao. Kapag ang isang estado ay hindi na pinaniniwalaan, kahit gaano pa ito kalakas sa papel, mahina na ito sa totoong buhay. At dito nagiging malinaw ang kinatatakutan ng rehimen. Hindi lang digmaan ang kinakalaban nila ngayon. Ang sarili nilang ginawa ang humahabol sa kanila. Ang mga kasinungalingan kahapon ang nagiging krisis ngayon. At ang mga desisyong itinago noon ang nagiging kapalit ng kinabukasan. Ang tanong ngayon ay hindi kung babagsak ba ang ilusyon, kundi kung gaano kasakit ang magiging pagbagsak nito. Dahil kapag bumagsak ang ilusyon, kasama nitong babagsak ang tiwala, ang takot at ang dating kontrol. At kapag nangyari iyon, walang propaganda, walang buwis at walang dahas ang makakapigil sa katotohanan. Ito ang tunay na laban ng Russia ngayon, hindi sa labas ng bansa, kundi sa loob ng sariling sistema. At kapag ang isang bansa ay nakipaglaban sa sarili nitong katotohanan, madalas, isa lang ang nagwawagi,